Si Ming ay dating isang mahina at walang kalaban-laban na bata na nawalan ng tahanan at buong pamilya dahil sa ginawang pananakop ng imperyo. Makalipas ang ilang taon ay ginamit ni Ming ang pagkakakilanlan ng anak ng isang marangal na pamilya upang magkaroon ng lakas at balang araw ay makapaghiganti. Pero bago tayo makarating doon, balikan muna natin kung saan nagsimula ang lahat at tumakas si Ming sa loob ng 7 taon at sa ngayon, hinahabol siya ng grupo ng mga tagapugot ng ulo sa gitna ng makapal na kagubatan at habang palipat-lipat siya sa mga sanga ng puno para makatakas, napansin ng isa sa mga tagahabol na kakaiba ang kanyang kilos, hindi iyon pangkaraniwan. Gayunpaman ay iginiit ng kanilang pinuno na kahit pa mas malakas ng kaunti ang kanilang pakay at isa lang naman itong tao, walang paraan para malabanan niya ang buong grupo mag-isa at maya-maya ay napansin ng pinuno ang mga paputok sa di kalayuan. Nahudyat na nakita na si Ming ng isa sa kanyang mga tauhan. Agad siyang nagtungo roon upang tumulong sa pagdadakip, samantala ay patuloy pa rin si Ming sa pagtakbo sa itaas ng mga puno pero dahil sa paputok, nalaman ng mga tagapugot ang kanyang lokasyon at unti-unti siyang napapalibutan, unti-unti na ring lumiit ang tsansa niyang makapagtago. Lalong lumala ang sitwasyon dahil ang kagubatan ay puno rin ng mga mabangis na hayop, kaya't kailangang mag-ingat si Ming sa bawat galaw at sinubukan niyang bumalik sa mga sanga, pero hinaharangan siya ng isa sa mga tagapugot at sinipa siya ng malakas sa mukha dahilan para bumagsak siya pabalik sa lupa. Napalibutan at naipit at naghanda na ang mga tagapugot para umatake pero ayaw ni Ming na basta na lang sumuko. Nang sumugod ang isa sa kanila para saksakin siya ay sinasalag ni Ming ito at itinapon palayo at inagaw ang sandata nito. Isinaksak niya ito sa leeg ng kalaban at papunta na siya sa iba pang tagapugot nang biglang dumating ang isang palaso na papunta sa kanyang ulo kaya napilitan siyang umatras, sinipa niya ang dalawa sa kanila para makakuha ng distansya, pero patuloy pa rin silang sumusugod. Umiiwas at nagsasanggalang si Ming hanggang sa may nakita siyang pagkakataon at tuluyan niyang pinabagsak ang mga ito. Akala niya ay tapos na ang panganib kaya't napaluhod siya para saliksikin ang mga bangkay kung may mapapakinabangan, pero biglang may lumapag na palaso sa tabi niya. May napansin siyang kakaiba dito kaya't agad siyang tumakbo at ilang sandali lang ay sumabog ito at pagtingin niya ay nagulat siya sa nakita at dalawang bihasang mandirigma mula sa Ministry of Justice ang naroon. Nagtaka ang dalawa na nakilala sila ni Ming pero para sa kanila ay mas madali lang ang trabaho at alam ni Ming na kapag nakakasalubong niya sila ay kamatayan na ang kasunod. Nagtanong si Ming kung bakit siya ang pinupuntirya ng Ministry of Justice at gayong isa siyang mamamayang sumusunod naman sa batas, bilang tugon ay nagsimulang may lahad ng isa sa mga mandirigma ang mga paratang laban sa kanya at ayon sa liham, 7 taon na ang nakalipas nang mapatunayang nagkasala ang ama ni Ming ng pagtataksil sa emperador. Dahil dito ay hinatulan ng kamatayan ang buong pamilya pero sa hindi inaasahang paraan, nakaligtas si Ming at nakatakas sa parusang bitay. Ngayon ay narito ang mga mandirigma para tapusin ang nasimulan noon. Ayaw ni Ming na mamatay ng walang laban at nambato siya ng ilang bato sa mga mandirigma para lang makakuha ng kaunting oras. Bilang bawi ay nagbitaw ng sunod-sunod na palaso ang mamamana upang pigilan siyang makatakas habang tumatakbo si Ming papunta sa mas ligtas na lugar. Bigla siyang nasalubong ng isang barbarian na babae at hinawakan siya sa bukong-bukong habang siya'y tumatakbo. Naghanda na itong ihampas siya sa lupa ng buong lakas pero sakto sa oras, ginamit ni Ming ang isang espesyal na teknik na nagpapagalaw sa mga buto ng kanyang binti, dahilan para makawala siya sa pagkakahawak. Nagbabala ang mamamana sa barbarian na mag-ingat at halatang marami pang itinatagong teknik si Ming, at hindi nila alam kung ano ang susunod nitong gagawin at sa puntong ito ay hirap na si Ming na manatiling nakatayo. Alam niyang malaking banta ang barbarian pero may kutob siyang mas delikado ang mamamana mas bihasa at mas mapanganib, kaya kailangan niyang magdoble ingat kapag kaharap ito at sa ngayon ang mahalaga ay makabawi siya ng lakas, kaya agad niyang iniinom ang isang health potion na nakuha niya mula sa isa sa mga napatay na tagapugot. Bigla namang sumugod ang barbarian kaya't napilitang umatras si Ming pero hindi siya pwedeng lumayo ng husto, dahil magkakaroon ng malinaw na target ang mamamana at dahil wala ng ibang pagpipilian ay pinuno ni Ming ng enerhiya ang kanyang espada, kasabay ng panibagong pagsugod ng barbarian. Hindi inaasahan ng barbarian na ganoon kalakas si Ming at pagbangga ng kanilang sandata, nabasag ni Ming ang kanyang maso at habang nagugulat pa ang barbarian, sinamantala ni Ming ang pagkakataon at pumupwesto sa likod nito sa kasinaksak sa leeg. Galit na galit ang mamamana sa pagkamatay ng kanyang kasama at nangakong paghihigantihan si Ming kahit mamatay pa siya,
Dito napagtanto ni Ming na gumagamit ang mamamana ng mga talisman, senyales na isa itong chi cultivator na isang bagay na alam ni Ming na lubhang mapanganib at hinding-hindi niya kakayanin na makipagbakbakan ng harapan sa ganoon. Kaya agad tumakbo si Ming para sa kanyang buhay pero hindi siya tinantanan ng mamamana. Ginamit nito ang teknik ng kidlat at sinipa si Ming ng ubod lakas dahilan para tumilapon siya ng higit 100 metro sa loob ng gubat. Ngayon ay natagpuan ni Ming ang sarili sa gilid ng mataas na talon at wala nang matakbuhan. Sumugod ang mamamana kaya't napilitang tumalon si Ming mula sa bangin pero kung babagsak siya, hindi siya mag-isa at nadala rin niya ang mamamana sa pagbagsak nila sa lawa sa ibaba. Pagbagsak sa tubig ay bumalik ang malay ni Ming at sinubukan na lumutang paakyat, pero biglang hinihila siya ng mamamana mula sa likod at sinubukan na sakalin at kumawala si Ming at nakapwesto sa likuran ng kalaban, saka ito nilock sa isang chokehold. Nagpupumiglas ang mamamana habang pilit inaabot ang kanyang espada pero hindi niya ito maabot. Makalipas ang ilang sandali ay natapos din ang laban na wala sa malay ang mamamana at lumubog sa kailaliman, habang si Ming ay unti-unting lumulutang pataas. Ilang sandali ang lumipas ay inaanod si Ming sa gilid ng lawa subalit hindi siya nag-iisa dahil may dalawang matandang lalaki na napadpad malapit at nakita nila ang isang sugatang lalaki na malapit sa puno. Halata sa kanila ang pagkadismaya dahil mukhang may potensyal sana itong lalaki bilang isang cultivator. Pero dahil sa laki ng butas sa kanyang dibdib ni isang immortal ay hindi na siya kayang iligtas at sabi ng mas pandak, hindi nila pwedeng hayaang mamatay ang batang master ng Big-Clan sa lugar na ito lalo pat sila'y inutusan upang ihatid ito sa Savage Ghost Sect para sa kanyang spiritual awakening. Pero mungkahi ng mas matangkad na baka mas mabuting iwan na lang nila ang misyon at tumakas kaso alam ng dalawa na wala na silang ibang pagpipilian, tinanggap na nila ang bayad mula sa pamilya B at kung tatakasin nila ang tungkulin, tiyak na sila naman ang hahantingin. Mas malala pa at uminom din sila ng heart-relaxing pill bilang bahagi ng kasunduan, isang uri ng gamot na papatay sa kanila sa loob ng 6 na buwan kung hindi sila makakabalik sa pamilya B na may dala-dalang ulat. Sa madaling salita ay wala na silang ligtas na daan at dahil sa inis, nagbitaw ng enerhiya ang mas matangkad sa kanila bilang paglabas ng galit at sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan ng kanyang enerhiya ang isang batong pinagtatagwan ni Ming. Nang napagtanto nilang may nakakita sa kanila ay agad silang kumilos para patayin siya bago pa ito makapag-ulat, sinugod ng mas matangkad si Ming at tinangkang suntukin sa dibdib pero sa huling sandali, kusang gumana ang isang energy barrier ni Ming bilang depensa. Nabigla ang dalawang lalaki dahil ang teknik na ginamit ni Ming ay kahawig ng mga itinuro sa loob ng pamilya B. Saglit silang natigilan at masusing pinagmasdan si Ming at tama ang hinala nila at mukhang may alam si Ming sa mga batayang teknik ng energy control, matibay rin ang pundasyon ng kanyang lakas. Lalo silang nagulat sa pagkakahawig ni Ming sa namatay na batang master ng pamilya B. Doon sila nakaisip ng plano at sinabi nila kay Ming na ililigtas nila siya, pero may isang kondisyon at kailangan niyang tanggapin ang bagong pagkakakilanlan at sumunod sa lahat ng utos nila mula ngayon. Wala nang ibang pagpipilian si Ming kaya napilitan siyang pumayag at matapos gamutin ang kanyang mga sugat, sinimulan na nila siyang ihatid patungo sa seremonya ng Spirit Awakening, nagpapasalamat si Ming na pinili nilang huwag siyang patayin. Pero hindi niya maiwasang kabahan na kapag hindi sapat ang ipinapakita niyang kakayahan, baka madiskubre ng iba na hindi siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya B at sinubukan na patahanan ng mas matandang lalaki ang kanyang pag-aalala, at sinabing wala namang miyembro ng Savage Ghost Sect ang nakakakita pa sa tunay na batang master. Hanggat sumusunod siya sa tamang paraan ng paggamit ng energy na itinuro sa kanya hindi siya mahihirapan sa pagsubok ng Spirit Awakening. Gayunpaman ay wala pa ring ideya si Ming kung ano ba talaga ang ginagawa sa pagsubok na ito. Ipinaliwanag ng dalawang lalaki na sa seremonyang ito at ang mga kalahok ay maaaring humigop ng napakalaking halaga ng chi, kapag umabot ito sa yugto ng condensation na maaari silang maging isang spirit disciple isang antas na nagbibigay ng mas mataas na potensyal sa cultivation. Binigyang diin nilang napakalaking karangalan ang makalahok sa seremonya at dapat daw ay magpasalamat si Ming sa pagkakataong ito, pero napaisip si Ming kung ganoon ito kahalaga bakit hindi pa sila sumailalim sa seremonya. Nagkatinginan ang dalawa at biglang naging seryoso ang kanilang mga mukha, ipinaliwanag nila na ang Spirit Awakening ay kailangang gawin bago umabot ng edad na 20, at ang bayad para makalahok ay napakataas na mas mataas kaysa kayang bayaran ng ordinaryong tao.
Para sa edad nila ay wala na silang tsansa at bukod pa roon ang tanging ang 5 pangunahing sekta lang ang may lihim na teknik para magtagumpay sa Spirit Awakening, kaya napakalaki ng panganib nito para sa mga ordinaryong tao. Sa kalaunan ay nakarating sila sa lugar kung saan gaganapin ang pagsusulit. Inihatid ng 2 lalaki si Ming sa entrada ng lugar pero bago siya pumasok ay tinangka nila siyang kumbansihin na uminom ng heart relaxing pill, na sinasabi nilang para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi ganoon kadali na malinlang si Ming ay agad niyang napagtanto na ito ay lason na papatay sa kanya kung sakaling hindi siya sumunod sa kanilang mga utos. Tinanong niya kung ganon ba talaga kababa ang tiwala nila sa kanya. Pero dahil isa siyang kriminal na hinahanap ng imperyo ay inamin nilang nag-aalala sila na baka tumakas siya sa kalagitnaan ng pagsusulit. Sinabi nila na magiging maayos ang lahat basta't matagumpay niyang matapos ang Spirit Awakening pero hindi lubos na naniwala si Ming sa kanilang mga sinasabi. Gayunpaman ay alam niyang wala siyang ibang pagpipilian na kapag tumanggi siya ay ibubunyag nila ang kanyang tunay na pagkatao, at muling mag-uumpisa ang kanyang pagkakapiit at pag-uusig dahil wala na siyang mapagpilian. Napilitan siyang inumin ang gamot at pumasok sa loob. Sa pagpasok niya ay napansin niyang napapalibutan siya ng mga makapangyarihang cultivator mula sa kilalang mga angkan, marami ang tila nakakakilala sa batang master ng pamilya B at sa kasamaang palad, hindi maganda ang reputasyon ng kanyang kinakatawan ay madalas siyang isinasalarawan bilang isang walang silbing kahihiyan ng angkan. Dito napagtanto ni Ming na dala rin ng bagong katauhan niya ang pangit na imahe sa mata ng iba. Biglang dumating ang tagapangasiwa ng pagsusulit at isang lalaking nagngangalang Fang, inanunsyo niyang siya ang mangunguna sa Spirit Awakening ceremony at tinawag ang lahat ng interesadong kalahok para sumunod sa kanya. Habang naglalakad na ang lahat at ilang kalahok ang biglang nagsimulang mabulunan, nang maramdaman ni Ming na may mali ay tumalon siya paakyat sa kisame para makita ang nangyayari. Agad niyang nakita ang 12-12 ng mga multo na tahimik na umatake at pumapatay sa mga kalahok isa-isa. May isang takot na kalahok na tumakbo kay Fang para humingi ng tulong pero malamig na sinagot ito ni Fang na nasa Savage Ghost Sect sila, kung hindi nila kayang harapin ang ilang espiritu na wala silang lugar doon. Sa kabutihang palad karamihan sa malalakas na cultivator ay nakayanan ang mga multo at nagpatuloy ang grupo sa susunod na yugto ng pagsusulit. Habang naglalakad sila ay may lumapit na kalahok kay Ming at nagmungkahi na mag-alyansa sila para sa susunod na bahagi. Wala namang nakikitang dahilan si Ming para tumanggi kaya pumayag siya pero nanatili siyang maingat, mukhang may itinatago ang lalaki kaya't habang binabaybay nila ang madilim na lagusan, naging alerto si Ming at mapagmasid sa paligid sakaling isa lang itong bitag. Sinabi ng lalaki na wala na siyang dapat ipag-alala na kalipat na raw sa susunod na yugto ang karamihan, at ang mga naiwan sa unang bahagi ay hindi na magiging banta sa kanilang ngunit may kapalit ito at limitado lang ang bilang ng mga makakapasok sa susunod na yugto. Kaya ang totoo ay may balak talagang pagtaksilan ni lalaki si Ming at bigla siyang umatras habang isang hagupit ng kulay lilang enerhiya ang bumabalot ng mahigpit kay Ming, at tuluyang naipit ito sa kinatatayuan niya at ipinahayag ng lalaki, na ito pala ang ikalawang bahagi ng pagsusulit na tinatawag itong sacrificial cage. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan na isang tao ang kailangang isakripisyo para makausad ang isa, maliban na lang kung isa kang advanced cultivator at unti-unting hihigupan ng lilang enerhiya ang iyong lakas hanggang sa mamatay ka. Galit na galit si Ming at tinanong kung talagang iniisip ng lalaki na palalampasan ng pamilya B ang pagpatay sa kanilang batang master, ngunit nagkibit-balikat lang ito na bahagi raw iyon ng proseso at puno na rin naman daw ng panganib ang Spirit Awakening exam, at lahat ng sumasali ay alam na maaaring ikakamatay nila ito. Dagdag pa niya na halos wala na raw impluwensya ang pamilya B malapit na silang mapatalsik mula sa sekta kaya't kahit malaman pa nila ang nangyari, wala rin silang magagawa at sa isang banda ay nakaramdam ng kaunting ginhawa si Ming sa sagot na iyon na kung bahagi lang pala ng pagsusulit ang kamatayan, hindi na niya kailangang magpigil o mag-alala kung mapatay man niya ang sinuman. Huminga ng malalim si Ming at pinapanatag ang sarili at nagsimulang ituon ang kanyang enerhiya, pinuno niya ng lakas ang katawan hanggang sa tuluyang mabasag ang lilang tanikala na pumipigil sa kanya at sa nakita, natigilan ang lalaki at alam niyang imposibleng makalaya si B mula sa ganong klaseng bitag at agad niyang naisip na impostor si Ming. Napangiti si Ming at humanga na mabilis siyang nabisto pero hindi na mahalaga iyon alam niyang hindi na mabubuhay ang lalaki ng sapat para ibunyag ang totoo. Nang maramdaman ng lalaki ang panganib at agad siyang naghanda para umatake,
pero biglang sumakit ang kanyang kamay at tila hindi na siya makakilos ng maayos. Kalma lang na ipinaliwanag ni Ming na nilagyan na niya ito ng lason noong una pa lang silang nagkita bilang paghahanda kung sakaling mangyari ang ganito. Sa sobrang galit at takot ay sumugod ang lalaki kay Ming pero sa kanyang pagmamadali, siya mismo ang nakapagana ng lilang tanikala. Ilang saglit lang ay tuluyang naubos ang kanyang lakas at nagpatuloy si Ming sa lagusan hanggang sa marating niya ang susunod na bahagi, kung saan naroon na rin ang ilan pang cultivator at naghihintay doon si Fang at sinabing bagaman nakarating na sila sa puntong ito, ang tunay na pagsubok ay ngayon palang magsisimula. Nasa mismong lugar na sila kung saan isinasagawa ang Spirit Awakening at ipinaliwanag ni Fang na ang arena na ito ay sadyang itinayo para payagan ang maraming grupo na isagawa ang Awakening ng sabay-sabay, kaya kailangan ng maghanda ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Ming na mahigit kalahati sa mga orihinal na kalahok ay patay na, ngunit malinaw na mas matitinding panganib pa ang naghihintay sa kanila. Napansin ng ilang cultivator na marami nang nakaupo sa loob ng mga energy circle, ipinaliwanag ni Fang na ang mga iyon ay miyembro ng Savage Ghost Sect na mula pagkabata pa ay inihahanda na ang kanilang spiritual energy at may kabuuang 5 energy circle, at 3 sa mga ito ay inireserba ni Fang para lamang sa mga miyembro ng kanyang sekta. Sinabi niya sa natitirang grupo na magtiyaga na lang sila sa kung anong natira at natural lang na magalit ang iba pang kalahok, nagbayad ng malaking halaga ang kanilang mga pamilya para makasali sila sa seremonyang ito hindi makatarungan na ang karamihan sa mga resources ay kinamkam lang ni Fang. Pero hindi pinansin ni Fang ang kanilang mga reklamo at hindi raw siya nandito para maging patas at siya ang gumagawa ng mga patakaran, at kung ayaw nila ay malaya silang umalis at dahil wala ng ibang pagpipilian, napilitan ang natitirang kalahok na magsiksikan sa 2 natitirang energy circle at naghanda para sa pagsisimula ng ritual. Nang makaupo na ang lahat ay napansin ni Ming ang isang napakagandang babae na nakaupo sa tapat niya. Saglit lamang siyang tiningnan nito pero agad siyang nabighani pero agad din niyang pinaalalahanan ang sarili na isa siyang kriminal, nasa gitna ng isang mapanganib na ritual kung saan posible ang kamatayan. Ang pag-ibig ay hindi dapat iniisip sa ganitong sandali at samantala ay nagtaka ang babae kung bakit hindi yumapekto kay Ming ang kanyang spiritual charm, dahil sa interes ay nagsimula siyang mapaisip tungkol sa kanya pero wala ng oras para sa pansariling pag-iisip malapit nang magsimula ang Spirit Awakening. Bawat pathway ay pinupuno ng puro at likidong enerhiya at sa oras na mapuno ang 5 circle, gagana ang buong formation at magpapakawala ito ng isang malakas na bug zone ng siksik na spiritual energy na kailangang saluhin at iproseso ng mga kalahok. Makalipas ang ilang sandali ay ilang cultivator ang nawala ng malay dahil hindi nila kinaya ang tindi ng presyon, pero ang mga mas bihasa ay nakayanan ito ng walang gaanong problema at dahil baguhan pa si Ming sa cultivation, hirap siya noong una sa sobrang lakas ng enerhiya. Pero gamit ang mga teknik sa energy control na itinuro sa kanya at unti-unti niyang naisaayos ang kanyang espiritu at nang maging matatag na siya, itinoon niya ang atensyon sa pagsipsip ng mas maraming enerhiya upang mabuksan ang kanyang mga meridians. Samantala sa ibang bahagi ng sekta ay nagtipon-tipon ang mga pinuno ng 8 sangay ng Ghost Sect upang obserbahan ang pag-usad ng mga kalahok, namangha ang leader ng sekta sa lakas at potensyal ng mga kalahok ngayong taon. Ibinanggit din niya na may ilan sa mga sangay na may nais ng i-recruit na mga partikular na kandidato. Sina Shu at Lin ay muntik ng magkasagutan dahil sa isang disciple at nagtakda pa ng tunggalian para pagdesisyonan kung sino ang may karapatang kunin ito. Ipinagtanggol ni Lin ang kanyang posisyon na siya raw ang unang nakadiskubre sa kandidato na mayroong nightmare body kaya nararapat lang na sa kanya ito mapunta. Nagulat ang iba pang mga pinuno dahil mahirap paniwalaan na may isa talagang kalahok na nagtataglay ng nightmare body, pero agad na nawala ang kanilang pagdududa dahil ilang sandali lang ay aktwal na nakita nilang nag-activate ang nightmare body sa harap mismo nila, bagamat 6 pa lang ang nabubuksang meridians veins ng babae at kahanga-hanga ang kakayahan niya sa pagmanipula ng masa. Sumang-ayon ang pinuno ng sekta na malaking kalakasan ang may dudulot nito sa kanilang hanay at pagharap kay Guy. Tinanong ng sect leader kung may nais ba siyang i-recruit mula sa mga disipulo ng kanilang sariling sangay, kaso sagot ni Guy ay wala siyang interes makipag-agawan. Mas kontento na raw siyang pumili mula sa mga dayuhang sumasailalim sa Awakening at nag-alinlangan ang sect leader sa desisyong iyon, ayon sa kanya na kahit magtagumpay ang mga dayuhang kalahok, malamang 3 meridians veins lang ang mabuksan nila na mas mababa sa karaniwang inaabot ng mga disipulo ng Ghost Sect.
Aminado si Guy pero ipinaliwanag niyang kulang sila sa resources kumpara sa ibang sangay at ang tanging hiling niya ay kung sakaling may magtagumpay sa mga dayuhang kalahok, sana ay huwag na silang agawan ng ibang sangay. Biglang itinuro ni Lin si Ming at sinabi niyang may potensyal ang enerhiya nito na umabot sa kilalang antas ng 9 na meridians veins, masusing pinagmasdan ng sect leader si Ming at humanga sa lakas ng kanyang spiritual energy. Ngunit doon lang nagtapos ang kanyang interes at napansin niyang kulang si Ming sa tamang teknik sa pag-channel ng enerhiya, kaya hindi niya ma-stabilize ang lakas na pumapasok sa kanya na kapag hindi ito makontrol ay tiyak na sasabog ang katawan tulad ng mga malas na kalahok na bumagsak sa likuran ni Ming. Habang lalo pang lumalakas ang agos ng enerhiya at nagsimulang masaktan ang katawan ni Ming at bilang sagot, pansamantala niyang sinelyuhan ang kanyang spiritual veins upang hindi siya tuluyang lamunin ng lakas, ngunit sinabi ni Guy na panandalian lang ang solusyon na iyon makakapagpahinga siya ng kaunti, pero sa bandang huli ay masisira pa rin ang katawan niya dahil sa naipong enerhiya. Biglang napalingon ang lahat sa isa pang dayuhang kalahok na si Hai na matagumpay na nagising ang 9 na meridians veins, tuwa ng tuwa si Guy una pa lang ay siya na ang humiling sa lahat ng foreign awakeners, at mukhang napakaswerte niya sa pagkakataong ito. Pero biglang dumating ang huling pinuno ng sangay si Lele at ipinahayag na pamangkin niya si Hai kaya't nais niya itong gawing personal na disipulo. Ayon kay Lele dahil batid niya ang thunder element ni Hai at siya ang pinakaangkop na guro para rito. Bagaman halatang nabigo si Guy sa pagkawala ng isang napakagaling na disipulo, pumayag na rin siya lalo pat kamag-anak ni Lele si Hai at bilang kapalit, hiningi ni Guy ang kasunduan na ang natitirang mga foreign awakeners ay ibigay na lang sa kanya. Wala namang tumutol mula sa ibang sangay at sinusuportahan din mismo ng sect leader ang kahilingan ni Guy kaya't dapat ay magiging maayos na ang lahat mula rito, pero ilang saglit lang ay may isa na namang kalahok na nagkaroon ng awakening at sa pagkakataong ito ay napatahimik ang lahat. Hindi lang niya natutumbasan ang inaasahan nila lubos niya itong nalampasan, umabot sa 9 ang bilang ng kanyang spirit veins at tuloy-tuloy pa at di ito huminto hanggang umabot sa 12 at isang ganitong resulta ay halos hindi na naririnig kailanman. Agad ipinapaalala ni Guy sa lahat na siya ang unang may karapatan sa mga foreign awakeners, umaasang makuha ang pambihirang talento ngunit hindi papayag ang sect leader, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at idineklarang siya mismo ang kukuha sa 12 vein cultivator bilang kanyang personal na disciple. Wasak ang loob ni Guy pero wala siyang kapangyarihang tutulan ang desisyon ng sect leader at wala na siyang magawa kundi ibahin ang pansin sa natitirang mga kandidato, umaasang may kahit isa man lang na karapat-dapat pang piliin. Sa puntong ito ay hindi na mataas ang kanyang pag-asa na halos lahat ng mga natatanging talento ay nakuha na, kaya tila malabong may isa pang standout na bigla na lang lumitaw at gayunpaman, pilit pa rin niyang pinanatili ang positibong pananaw. Habang sinusuyod niya ng tingin ang arena ay napako ang kanyang paningin kay Ming, na hanggang ngayon ay pilit pinipigilan ang rumaragasang enerhiya sa loob ng kanyang katawan at nabigla si Guy sa loika, dapat ay sumabog na si Ming sa sobrang presyon. Ang dinaranas ni Ming ay hindi basta-basta at may kakayahan siyang makontrol para magising ang 9 na spirit vein, pero hindi pa sapat ang maturity ng kanyang spiritual core para kayanin ang ganong lakas sa sobrang strain ay halos sumuko na ang kanyang katawan. Sa karaniwan ang solusyon dito ay simple na bitawan ang kaunting enerhiya para gumagaan ang pasanin ng core, pero tumanggi si Ming na mag-compromise at sa halip ay gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon na kung hindi kayang suportahan ng core niya ang 9 na veins, i-compress niya ang mga ito gamit ang sariling spirit power upang magkasya. Isa itong pamamaraan na wala pang nakasubok kailanman at sa totoo lang, ni si Ming ay hindi sigurado kung gagana ito pero sa kung anong paraan, nagtagumpay siya at natapos din ang seremonya at inutusan ang mga kalahok na maghintay habang inaayos ang kanilang assignment sa iba't ibang sangay. Karamihan sa mga cultivator na nagising ay nagkaroon ng mahahaba at manipis na spirit veins, pero dahil sa kakaibang ginawa ni Ming na 3 veins lang ang nabuo sa kanya subalit sobrang kapal at lakas ng mga ito. Ilang minuto ang lumipas ay dumating si Guy upang kunin ang mga dayuhang awakener na hindi pinili ng ibang sangay. Inutusan niya ang kanyang assistant na si Shai na ihatid ang mga ito sa kanyang division. Di nagtagal ay narating nila ang isang portal na siyang simula ng opisyal nilang pagsasanay bilang mga disipulo, ngunit pagkapasok nila sa kabilang panig at agad na bumagsak ang lahat ng disciples sa sahig maliban kay Ming na nanatiling nakatayo. Biglang nagsalita ang isang matandang lalaking nakaupo sa upuan,
at nagpahayag ng pagkagulat na hindi nawalan ng malay si Ming tulad ng iba at inakala ni Ming na baka isa itong bitag, pero agad siyang siniguraduhan ng matanda na walang panganib sadyang sobrang puro raw ang enerhiya sa loob ng templo, kaya karamihan sa mga baguhan ay nawawalan agad ng malay. Sinabi rin ng matanda na kung gusto ni Ming magsimula ng training dapat ay piliin niya ang levitation spell at ilang batayang apoy at hangin na teknik. Pumayag naman si Ming pero nagtataka siya kung bakit tila limitado lang ang mga scroll na pwede sa kanya. Pinaliwanag ng matanda na karamihan sa teknik na nasa templo ay masyadong komplikado para sa mga baguhan. Kapag pinilit ni Ming na lampasan ang kasalukuyan niyang antas ay maaari siyang masaktan ng matindi at tanging ang mga disciple na personal na pinili ng mga sangay na pinuno ang may access sa mas mataas na antas ng mga scroll. Wala nang maisagot si Ming at tinanggap ang limitasyon at tinukso siya ng matanda. Sinabing iyon ang napapala ng isang mahina na may 3 spirit veins lang pero bigla siyang natigilan dahil sa kabila ng kakaunti at makakapal na veins ni Ming, kapansin-pansin ang lakas ng kanyang mental force. Dahil sa interes ay nagpa siya ang matanda na subukan siya at kumuha siya ng isang kristal at inutusan si Ming na ipaagos ang kanyang enerhiya rito upang masukat ang kanyang kakayahan, kaso daman ni Ming na hindi ganap na mapagkakatiwalaan ang matanda kaya't nag-ingat siya. Sa halip na ilabas ang buong lakas na 1/4 lang ng kanyang enerhiya ang ipinadaloy niya sa kristal, pero kahit limitado lang ang ipinakita niya ay labis na nabigla ang matanda at hindi pa raw siya nakakakita ng ganon kalakas na mental force mula sa isang baguhan. Agad niyang napagtanto na may napakalaking potensyal si Ming bilang isang cultivator at bilang gantimpala, inalok ng matanda si Ming ng isang bihirang cultivation technique. Ang orihinal nitong bersyon ay isinulat sa sinaunang Cayman Chinese, pero ang scroll na ibinibigay niya ngayon ay siya mismo ang nagsalin. Nang magalang na tinanong ni Ming kung maaari niyang makita ang orihinal na kasulatan at nainsulto ang matanda, aniya ay imposibleng maintindihan ni Ming ang dokumentong inabot siya ng maraming taon bago maunawaan. Pinaliwanag niya na ang teknik na ito ay kayang dalhin ang isang cultivator hanggang sa mid-level mastery nang hindi nakararanas ng bottlenecks, isang bagay na niyang sekreto ng sekta ay hindi kayang garantiya pero kung hindi interesado si Ming ay handa siyang bawiin ito. Agad humingi ng paumanhin si Ming at tinanggap ang scroll ng may paggalang. Bago siya umalis ay binigyan siya ng huling babala ng matanda, huwag na huwag niya itong ipagsasabi kahit kanino, kung hindi ay tiyak ang kaparusahan. Samantala sa isang yungib na hindi kalayuan sa sekta ay may 2 spirit awakeners na lihim na nag-uusap. Tinanong ng isa kung ilan sa mga dayuhang awakeners ang nakaligtas sa proseso, maliban sa kanilang 2 at ang tanging natira na lang ay sina Ziel at ang batang master ng pamilya B. Pero may napapansin silang kakaiba at pinagdududahan nila si B dahil kilala ito bilang isang palpak, isang taong itinapon ng sarili niyang pamilya para lang iwasan ang kahihiyan. Sa ganyang reputasyon ay imposibleng nakaligtas siya sa Spirit Awakening. Nagkasundo silang kailangang subukan si B para makumpirma kung totoo nga ang pagkakakilanlan nito, pero dapat nilang gawin ito ng maingat upang hindi mabunyag ang kanilang totoong layunin at sila ay lihim na nagtatrabaho para sa Ministry of Justice, na may misyong pasukin at imbestigahan ang inner circle ng Savage Ghost Faction. Kaya't anumang pagkakamali ay maaaring sirain ang buong misyon, samantala si Ming ay nagkulong sa isang liblib na kubo para tutukan ang kanyang pagsasanay at hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala sa cultivation method na ibinigay ni matandang Ryan, dahil mukhang hindi ito ang tipo ng taong nagbibigay ng walang kapalit. Pero kung nais ni Ming na mabilis na lumakas at wala muna siyang ibang pagpipilian at lumipas ang ilang buwan, dumating na ang panahon para bumalik ang mga bagong cultivators sa main compound para sa kanilang pagsusuri. Nang dumating si Ming at ang iba pa tinipon sila ni Shai para tanungin kung kumusta na ang kanilang cultivation progress. Karamihan sa grupo ay umamin na kaunti lang ang kanilang naabot dahil wala raw silang gabay at puro sariling sikap lang ang kanilang pinaghuhugutan. Tinanong nila si Ming kung ano na ang progreso niya at sa totoo lang ay malayo na ang narating ni Ming kumpara sa kanila, pero upang hindi mapansin sinabi na lang niyang nahihirapan din siya tulad nila. Habang nakatingin sa paligid ay napansin ni Ming na kaunti lang ang naroroon, kaya tinanong niya si Shai kung ito na ba ang lahat ng miyembro ng Jurain Branch at sa kasamaang palad ito na ang natitira at ipinaliwanag ni Shai na sa 8 sangay ng sekta, ang Jurain ang pinakamababa ang pondo at madalas na nakalilimutan. Kaya't isang malaking swerte na lang na pinayagan silang sumali sa event na ito at hinimok niya ang lahat na gawin ang kanilang makakaya upang manalo ng maraming gantimpala, dahil malaking tulong ang mga iyon sa kanilang cultivation journey.
Agad na na-excite ang grupo nang marinig ang salitang gantimpala at sabay-sabay silang nagtanong kung anong uri ng premyo ang maaaring mapanalunan. Sinabi ni Shai na maaaring may mga spiritual stones at pills, mga bagay na kilalang nagpapabilis ng cultivation, ngunit bukod doon ay hindi na rin siya sigurado kung ano pa ang ibang gantimpala. Kahit ganoon ay inudyukan niya ang lahat na ibigay ang kanilang buong lakas dahil magsisimula na ang tournament. Ilang sandali pa ay dumating ang pinuno ng sangay at nagbigay ng maikling talumpati. Ipinaalala niya sa lahat na ang landas ng cultivation ay gantimpala para sa mga masisipag at ang mga tamad ay hinding-hindi uunlad. Nakakatawa dahil katatapos pa lang niyang magsabi nito nang biglang bumagsak mula sa langit ang pinakatamad na tao sa lahat. Si Zhu, isa sa mga masters ng sangay, at nahuli siya dahil buong gabi siyang uminom at ngayon ay may matinding hangover. Pagkatapos makabawi ni Zhu ay agad niyang binalaan ang mga estudyante na huwag tularan ang kanyang masamang halimbawa dahil kung magiging tamad din sila tulad niya, hindi siya magdadalawang isip na bugbugin sila, at sa kabila nito ay naroon siya para tumulong sa pagsusuri ng cultivation level ng mga disciple, at kung may makakabilib sa kanya handa siyang magbigay ng mahahalagang gantimpala. Sa una ay tila hindi gaanong interesado ang mga estudyante sa anunsyo niya. Kaya nagpa siya si Zhu na ipakita kung ano talaga ang nakataya at nagpasulpot siya ng ilang makinang na kalabasa at sinabi sa lahat na ito ang magiging premyo ng mga mahusay na magpapakita sa torneo. Ang likidong laman ng bawat kalabasa ay kasing bisa ng isang huan pill, kayang mapabilis ang cultivation at palakasin ang mental power ng isang tao sa maikling panahon, sapat na iyon para magliyab ang motibasyon ng grupo at lahat ay sabik na ngayong patunayan ang kanilang kakayahan. Agad na nagsimula ang torneo at unang sumalang ang mga bagong disciple at 3 baguhan ang pinili upang makipaglaban-laban sa 2 disciple ng pinuno ng sangay, at ito sina Fang at Chang. Bago magsimula ang laban ay pinaalalahanan silang ito ay isang palakaibigang tagisan lamang sa pagitan ng mga kasapi ng sekta, kaya kailangan nilang huminto sa oras na napatunayan na ang kanilang kalamangan. Nagulat si Ming nang sabihing isa siya sa mga lalaban-laban sa mga direktang disipulo agad-agad. At halatang tuwang-tuwa si Fang sa ideya at minaliit niya ang mga kalahok na may 3 spirit veins. Tinawag silang nakakaawa at sinabing sabik na siyang durugan sila. Uminit ang dugo ng iba dahil sa kay-abangan ni Fang at buong kumpiyansa silang naniniwala na kaya nila ito gamit ang 3-on-1 advantage. Pero sa mismong pagsisimula ng laban ay agad pinatumba ni Fang ang matabang lalaki na parang walang kahirap-hirap. Sinubukan ng babaeng disciple na tumulong sa pamamagitan ng pagbitaw ng wind blade papunta kay Fang, pero wala itong naging epekto at hindi man lang nasaktan si Fang, at ngayon ay siya naman ang sumugod sa babae, halatang seryoso siyang manakit. Napagtanto ni Ming na tiyak na mapapahamak ang babae kung tatamaan siya, kaya agad niyang ginamit ang levitation spell para itaas ito palayo sa panganib at mabigyang pagkakataon ang grupo na magtipon muli. Napansin ng mga pinuno ng sangay ang mabilis na pag-iisip ni Ming, at halatang humanga sila at Sigay naman ay napabuntong hininga, iniisip na sayang at 3 spirit veins lang ang meron si Ming sa kabila ng talas ng isip nito. Inis si Fang sa pagkakagambala ni Ming kaya siya naman ngayon ang inatake, pero sa kabila ng mas mataas na cultivation ni Fang at hindi siya makalapit, madali lang na naiwasan ni Ming ang bawat atake, bilang sagot ay bumabanat si Ming ng sarili niyang wind slash. Bagamat mas malakas kaysa sa bersyon ng babae na hindi pa rin sapat ang wind slash ni Ming para mapatigil si Fang, tumatagos lang ito sa atake at muling sumugod kay Ming, at nakita ng iba na matatag si Ming sa kanyang posisyon kaya't agad silang bumalik sa laban. Paulit-ulit silang nagbitaw ng wind slashes para malihis ang atensyon ni Fang, habang sinasamantala naman ni Ming ang mga pagkakataon upang makalapit at makapagpatama ng ilang malalakas na suntok. Muling humanga ang mga pinuno sa diskarte ni Ming at mahusay niyang ginagamit ang hit-and-run tactics para mapunan ang kakulangan sa lakas, kung mapapanatili nila ang ganitong ritmo at tiyak na mapapagod si Fang kalaunan. Gaya ng inaasahan, ilang sandali pa ay napaluhod si Fang sa pagod at akala ng matabang lalaki na ito na ang kanyang sandali, kaya buong bilis siyang sumugod, ngunit sa halip na gamitin ang kanyang ranged fireball, dumiretso siya kay Fang at sinalubong siya ng suntok at tuluyang napuruhan. Habang walang malay ang mataba ay hinarap ni Fang ang babae at tinabig siya na parang tinanggihan lang ang malamig na hapunan. Ngayon si Ming na lang ang natitirang nakatayo at muling sumugod si Fang, pero bago pa man tumama ang atake, sinabi ni Ming na ang teknik na ginamit ni Fang laban sa matabang disciple ay hindi galing sa ghost sect. Nabigla si Fang at kinabahan siya na baka nabisto na ang kanyang pagkatao.
sinamantala ni Ming ang sandaling iyon at tumama ng isang suntok sa dibdib ni Fang at pagkatapos ay kusa siyang sumuko, alam niyang wala siyang laban kung diretsong one-on-one ang labanan. Galit na lumapit si Yu at inaakusahan si Ming ng pandaraya sa pamamagitan ng pag-abala sa kanya sa gitna ng laban, pero kalmado lang na sinabi ni Ming na iyon din mismo ang ginawa ni Yu kanina, noong nagkunwari siyang nasugatan upang akitin ang mataba at madali itong mapapatamba. Humarap si Yu sa mga pinuno at humihiling ng rematch laban kay Ming upang tuluyang tapusin ang laban, pero agad siyang pinatigil ng mga pinuno at pinagalitan siya dahil sa kanyang pagiging pabigla at ipinapaalala na kung totoo sanang laban iyon, ang suntok ni Ming ay maaaring nagdulot ng matinding pinsala. Sinabi nilang tanggapin niya ang resulta at pag-isipan ang kanyang pagkakamali upang hindi na ito maulit at wala nang nagawa si Yu kundi umatras pero ngayon ay kumbinsido siya na hindi tunay na tagapagmana ng pamilya B si Ming, determinado na siyang alamin ang sikreto ni Ming. Samantala si Ming man ay hindi mapalagay kay Yu at may kakaiba sa estilo ng pakikipaglaban nito at sigurado siyang hindi iyon galing sa Ghost Faction, hindi lang niya matandaan kung saan niya ito nakita noon. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Guy sa tatlo na magpahinga at ibalik ang kanilang lakas dahil ang susunod nilang kalaban ay si Xia Fang at magiging kasing hirap ito ng una. Nagpa siya si Xia Fang na gulatin ang grupo at sa kanyang pag-init, nagbitaw siya ng isang wind slash na sobrang lakas kaya agad natakot ang dalawa at umatras bago pa magsimula ang laban. Dahil doon si Ming na lang ang natirang haharap kay Fang pero hindi siya umatras at lumapit siya at sinabi sa mga pinuno na handa na siyang magsimula. Punong-puno ng kumpiyansa ay mayabang na ipinahayag ni Fang na tatalunan niya si Ming gamit lamang ang isang daliri. Pagkatapos ay nag-conjure siya ng Ice Spike, isang intermediate level na spell na agad nakakuha ng atensyon ng mga pinuno. Alam nilang ang Ice Spike ay nangangailangan ng matinding pagsasanay para makabisado, kaya malinaw na nagsumikap si Fang para matutunan ito. Ipinukol ni Fang ang Ice Spike direkta kay Ming na mabilis namang iniikot ang ulo upang makaiwas. Ngunit inaasahan na ni Fang ang galaw na iyon kaya't kinontrol niya ang yelo habang nasa ere at binago ang direksyon nito. Nagsimulang kinakabahan ang mga pinuno at alam nilang mahirap kontrolin ang Ice Spike spell at madaling magkamali, pero sinigurado naman ni Guy na walang dapat ikabahala dahil ang bersyon na ginamit ay kayang magdulot ng sakit sa katawan, ngunit hindi ng permanenteng pinsala. Nang napagtanto ni Fang na hindi sapat ang Ice Spike para sirain ang depensa ni Ming, nagbago siya ng taktika at lumikha ng napakalaking ice wall at dahil dito, napilitang tumigil si Ming sa pagiging depensibo at lumaban na rin at inilabas niya ang kanyang sandata at umatake. Namangha ang mga pinuno sa ipinakitang lakas ni Ming at narinig nila na si Ming daw ay gumagamit ng ghost cultivation technique at bagamat hindi ito masama, kilala itong may limitasyon sa pag-unlad sa kalaunan at akala nila ay padalos-dalos si Ming sa naging desisyon. Pero ang totoo ay hindi kailanman ginamit ni Ming ang ghost technique, ang tunay niyang ginagamit ay ang Netherbone technique na ibinigay sa kanya ni Ruan na isang technique na halos kamukha ng ghost technique sa itsura at enerhiya. Perpekto ito bilang panlilinlang hanggat hindi niya nilalalampasan ang kanyang power level, walang sino man sa mga pinuno ang makakahalata sa katotohanan at alam ni Ming na kaya niyang talunin si Fang kung gagamitin niya ang buong lakas, pero magdudulot iyon ng labis na pagdududa. Sa halip ay hinayaan niyang tamaan siya ng ice spikes at ginamit ang bone shrinking technique upang makaiwas sa seryosong pinsala, pagkatapos ay kusa siyang sumuko upang tapusin na ang laban. Ngunit napansin ni Yu ang paggamit niya ng bone shrinking technique at lalong lumalim ang hinala niya kay Ming at natapos na ang torneo. Nagsimulang i-anunsyo ng mga master ang mga rangkang at itinakda si Ming bilang isang upper middle cultivator, habang ang iba naman ay tinawag na inferior. Isa sa mga pinuno na tila may espesyal na interes kay Ming ang tumawag sa kanya at inalok siyang pagalingin ang kanyang mga sugat. Buong pasasalamat namang tinanggap ito ni Ming ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa ay binigyan din siya ng 3 shield talismans. Hindi man sigurado si Ming kung gaano kahalaga ang mga ito at alam niyang mula ito sa isang master kaya tiyak na napakahalaga ng mga iyon.